Good morning sa inyong lahat mga adik, mga ka-solar. Ang ganda ng panahon. Pero ingat-ingat kasi nga may nagbabadyang sama ng panahon. Sana nga hindi siya maglandfall, diba? Sa dagat lang sana. Kawawa pa ang Pilipinas kasi hindi pa naayos ang Pilipinas. At itong kahoy na lang na ito ang problema ko. Kasi nga during 3 o'clock nagkakaroon siya ng shading. Habang tumatagal kasi tumataas yan. Habang tumatagal nagiging problema, nagiging threat yung bahay na may-ari. And syempre sa akin kasi nga nasa boundary. Dito sa kabila clear na siya. So kahit pa paano yung 8 o'clock productive na siya. And siya nga pala mga lodi, about dun sa tanong nila sa atin na paano daw ba yung proper na pagpatay ng inverter para maiwasan na masira. Kasi nga sa incidents ni Pau MR na pinatay sa circuit breaker na loaded, ano daw yung mangyayari? Pailawin natin. Yun na. Alright. So itong pagpapatay ng system kasi depende kung anong oras nyo gagawin. Like yung malakas yung kanyang charging, malakas din yung araw, ibig sabihin ay kahit wala siyang load ay malakas pa rin, kumbaga ang tawag dito current na galing sa panel. So kung hindi tayo marunong magpatay ng system, magiging threat din yan kung sakali sa system natin. Okay kapag mababa yung load natin tapos makulimlim, okay yung ganun, okay na okay. Pero kung sakaling malakas yung araw, on charging siya, malakas yung load natin sa output, so delikado yung ganun. So mas maganda step by step. So dun muna tayo sa mga maling ginagawa na pagpatay ng system para malaman natin kung ano yung magiging cost niya or threat niya sa system natin. Alright, tanggalin nga muna natin ito. Maingay eh. So, ayan. Alright, so isang scenario ay kunyari malakas yung araw, on charging yung battery natin. So ito yung sinasabi ko kanina na pinapatay mismo sa circuit breaker. Yun yung unang tinatanggal. Okay? Kung wala naman siyang isolator dito sa circuit breaker ng tawag dito, dun sa sa cut off ng circuit breaker ng solar side, di ba? So kung charging siya at loaded yung kanyang output, ayan, mabigat yung dala-dala ng solar panel, di ba? Kasi nga lahat ng energy ay galing sa solar. Ayan. So lahat yung dinadala niya sa load, yung pinupunta niyang kuryente sa battery at kina-charge niya, dito lahat galing sa solar. So ibig sabihin pag pinatay mo yan agad-agad na malakas yung charging niya, so possible na either magkakabulutong yung contact ng isolator mo or yung breaker mo. Magkakaroon ng malakas na spark kasi sa pagbitang sabi yung ganun. So ano mangyayari, maluluto yung contact niya. So pagbalik mo sa kanya, lalo kung meron na siyang bulutong, yun na yung magiging kalso, diba? Yun na yung magiging threat, babaga yun kasi nga hindi na maganda yung contact niya, diba? Or hindi naman ay baka pwede rin masira yung kanyang MPPT. Pwede rin yung ganun, diba? Bigla siyang nasinok, kumbaga. So yun yung magiging cause ng isang sira na minsan sabi nila pinatay lang namin, nung inon namin ayaw na. Alright? Isa pa, kaya dito hindi ako naglagay ng breaker kasi nga minsan ay napakadelikado, baka doon nila patayin, may bata, may bisita, biglang biniti na ng bata, so ano mangyayari, masisira. So dito sa circuit breaker kaya hindi ako naglagay ng breaker. Alright, meron na kasing dito cut off sa kanyang battery, yun
May physical switch na kasi. So, kahit anong para safety during maintenance, pinapatay ko doon. Okay. So, kunyari, loaded yung system sa kanyang output. Sa bagay, kung galing naman sa solar, yung energy. Alright, okay lang naman yon. Pero kung sakaling on charging kasi siya, tapos bigla mong pinatay yung system, either ang magiging problema nun ay kagaya ni POMR na mangyayari. Diba? Either magkaroon yung spark sa kanyang circuit breaker kasi nga mabigat yung load on charging. O kaya kung hindi naman on charging ay gabi, tapos biglang loaded yung system, biglang pinatay doon, magkakaroon siya ng biglang cut off. So ano mangyayari sa kanyang mga pyesa? Alright, ganun din, masisira din. Okay? So, hindi pwedeng ganun yung gawin. Hindi magandang gawin yung ganun. Pag naulit-ulit yon, hindi rin maganda. Or kahit sabihin na natin, minsan lang, kung hindi magandang klaseng inverter din naman, so, mangyayari doon, masisira. So, ano ba yung proper na pag-shutdown, pagpatay ng solar setup? So, for me lang, iwan yung style ng iba kung paano naman. Okay? So, dito, una ay isa-shutdown ko yung... Wow! So, ganito guys ang step ko. So, pinapatay ko muna yung output na galing sa inverter. Alright, so lipat na siya ngayon sa grid. Naka-bypass na siya. Pansin nyo, nagbago yung tunog ng electric fan natin. Kasi mababa ang kuryente. So pagdating dito, hindi na natin makikita yung grid. Kasi binago ko na. Alright, pagkatapos nun, nilipat natin yung output. Ibig sabihin, wala na siyang load dito. Wala na. Alright, then next ay yung iba pinapatay nila dito sa circuit breaker sa solar panel. Pwede yan kung sakaling puno na yung battery mo. Pero kung hindi siya puno at on charging siya, malakas yung araw, malakas yung kanyang current sa charging, so hindi rin dito advisable na patayin. So mas maganda na lang ang gawin mo, patayin mo na lang yung inverter dito. Kasi wala naman na siyang load eh. Ang tanging ginagawa na lang niya ay nagcha-charge. So dito na lang patayin natin. Patayin natin dito. Ang day kasi medyo matagal bago mag-shutdown. Siguro ay safety feature niya yan sakaling magbago yung isip mo. So ganun siya. Then ngayon ay pwede nating patayin dito. Alright. So hindi siya kasi kagaya ng may ibang inverter na pag pinatay mo sa switch dito, mabilis mag-response. So ito medyo may katagalan. Alright. So pagkatapos niyan, dahil nga sa wala tayong circuit breaker, kung may circuit breaker ka, so pwede mo nang patayin dyan. So since na wala tayong circuit breaker at meron tayong switch ng BMS dito, di patayin natin sa BMS. So ganun lang. Muna naman na yung battery natin eh. Then paano naman siya ngayon i-turn on? Ganito lang, kung ano yung last na ginalaw mo sa kanya, yun din yung uunahin mo sa kanya. Step by step. Alright, so unahin natin dito. Dahil nga nandito yung switch niya, kung sakaling may breaker, di yung breaker lang i-on mo. So since na ito yung last nating ginalaw, yun din yung i-on natin. So ayan siya guys. So yan, tapos na. Kung breaker, di itaas nyo lang yung breaker. Then pagkatapos, di ba ito yung kwan kanina, yung pangalawa sa last. On lang natin. Alright, then yung switch natin. Ganun lang. Delikado kasi yung loaded yung system. Mabigat yung kanyang ginagawa. Nagtatrabaho yung solar panel natin, nagcha-charge, tapos yun yung bigla ang pinapatay. So, minsan kasi hindi naman siya threat. Minsan, pero kung minsan nachachambahan siya. Ayan, kasi nga nagkakaroon ng arcing dahil nga loaded or nagtatrabaho yung system. Alright? So, kung sakaling fully charged na yung battery at wala naman ng load sa kanyang output, so pwede mo lang patayin dito. Or walang liwanag or araw or gabi, ganun.
So pwede naman directly patayin dito kung sakali. Pero kung sakaling charging, yun yung magiging threat kasi nga yung yung arching niya. Pag naulit-ulit, nagkaroon siya ng carbonize, so mangyayari doon, maglo-lost contact. So maulit-ulit yon, magkakaroon ng init during charging. So hindi na kumbaga maganda yung kanyang charging, 'di ba? So masisira na tayo ng byte, ma-check na natin lahat-lahat dito sa mga MC4 doon sa solar panel, bakit bumagsak. So yun lang pala yung ginagawa natin, yung nakasanayan or circuit breaker, nagkakaroon siya ng bulutong. So matagal lang kay day eh. So kapag ibang brand mabilis, pag on mo sa kanya dito, pag salat mo, tit andar na kagad. Okay. Ano pa? Wala pa. Medyo matagal lang. Right. Ano na ba yung solar panel natin? Yes. Pero kung sakaling magkakaroon ako ng circuit, wala kasi akong circuit breaker dito. Meron ako dito isa lang. And ayaw ko naman putulin kasi wala akong pang crimp na malalaki. Hindi ko siya nilalagay. Meron naman ng switch dito eh. Ang cute naman na ng switch dito eh. Satisfied na ako. Diba? Oh, yun ah. Yung mga ibang battery lang kasi, hindi mo pwedeng patayin yung kanyang BMS. So yun, nag-charge siya ulit. 99%. Okay. Yung kasi walang switch sa kanyang BMS. May lumalabas na sa kanyang output anytime may lumalabas na. Yan, dito kasi pag pinatay mo, wala lalabas dito. Okay, kung sakaling walang switch yung kanyang BMS, napakadelikado na siya, kaya need ng circuit breaker to isolate habang nagme-maintenance. Right, so ganun lang. Hindi ko pa kasi naayos to eh. Ayusin ko to, babaguhin ko siya, kaya hinihintay lang natin yung iba pang mga parts. Papalitan ko to, maglalagay tayo ng mga malulupit na display dito. Okay? So, ang priority ko kasi, si Deye. Ang backup ko ay si grid. Right? Bababa ang kuryente ng grid. Dali, test natin. So, ito siya mga lodi. So, ang kuryente ng grid namin dito at this time, ano oras na ba? 4 o'clock. Good morning. Kuryente ng grid namin dito ay 199. So greedy. 199. So, yan yung nagpipid sa loob. Minsan nga bumabagsak yan ng 180, 170, 160. Ayan. So, ang maganda kasi, pag naka-solar ka, mas safety yung output niya kasi. Stable na 230. Oh, di ba? Right. Yung frequency, pakita rin natin. Yung frequency ng grid, check natin. Is okay. Tapos yung frequency naman ng ating inverter. So ayan, linis, di ba? Pero magiging kamukha din ng grid yan kapag may load na, kasi may mga device na nakasaksak at kakain. Right? So, fit na natin. Oh, di ba? Lumakas yung tunog na electric fan. Kaya maganda talaga mag-solar. Clean energy ka na nga. O yan o. So nagbago na yung kanyang waveform kasi nga may mga nakasaksak. Okay? Masarap ang mag-solar mga lodi. So, ganun lang mga lodi. Napakasimple. Pero kahit napakasimple, kung hindi natin na-observe yung mga proper na step kung paano siya i-on at i-off, minsan hindi natin namamalayan. Bakit siya nasira? Pinatay lang namin. No, i-on namin, sira na. Yun pala nakakaligtan natin. Yun pala yung dahilan. So, ganun mga lodi. Maraming salamat and see you next time.
Maraming salamat. Bye-bye.